Lang hingi ng hingi. Kasi may fatigue, may donor fatigue yan after a Mm. while. Hindi ba yung mga parents, hindi ba sila nangangamba, baka, uy, baka ma-injure yung anak ko kasi sumasali rito kasi meron ditong swimming, meron ding biking and running, ano? Hindi ba sila nag-aalala na babata pa rin to, baka magkaroon na ng pilay Injury. kagad? Mm. Well, syempre lahat naman ng athletes are, syempre, di ba, they are there. There's always a risk of Mhm. having an injury. Kahit na nga tayo, naglalakad lang. Oo, Pwede nandito tayo lang ma-injure, tayo. diba? Pwede madulas madapa. Oo, ano? madulas, madupa. Oo. Pero I think three things yan. One is yung training nila. They should really be trained well para hindi sila padahos-dahos dun sa kanilang competition pag nagko-compete sila. The other one is also yung their physical well-being, not just the training, but also they are physically nutrition may nutritious food sila, they drink a lot of milk, they are hydrated well. Lahat naman yan kailangan nandiyan mental alertness. And the third one I think is the safety measures taken by the organizers. Yes, oo. Dapat number one rin yan in any event. So for Iron Kids especially kasi mga bata, 'di ba ang mga bata minsan very daring, they don't care. Correct. They don't think about these things. So we are doubly or triply very, very conscious of safety measures. So, marami kaming marshals pag mga bata. In fact, yung anak ni Maricel Laksa, Pangilinan, very, very nice of her kasi overage na siya this year, si Ella. Nag-volunteer siya ngayon. Siya ngayon ang marshal ng mga bata. Okay. Diba? So, ibig sabihin, the kids who join are also feeling responsible for the next generation. Paano ginagawang preparation ng mga magulang? Meron ba dyan na pupunta dyan sa Iron Kids chubby yung anak nila, basta hinayaan na, mag-enjoy lang. O talagang may special sila, preparation para pagdating ng competition at least meron man lang ilalaban yung kanilang mga anak. Din ba sila na parang I'm sure meron. Doon siguro sa run, yung run race lang, which is kasi 6 ang races namin in a year. 2 run, 2 aquathlon, 2 triathlon. Doon sa run lang, di ba yun yung pinakasimple? Yun yung hindi kailangan ng masyadong rigid training. So, minsan doon yung mga first-timers lang tumakbo or those who just want to exercise, sumasali dyan. Pero pagdating ka doon sa aquathlon at triathlon, medyo kailangan mas may training na they really need how the strength of swimming, they know how breathing goes, hydration, lahat. Pagdating sa dulo, kailangan siguro may training na talaga. Kasi pag naging adult naman sila, yun na rin yung foundation. Okay. Yung na pag-usapan natin, very successful, very satisfied ka. Meron mga difficulties if any din sa past, itong staging nito ng Iron Kids. Ano pinaka-nahirapan kang parte? Siguro nahirapan kami sa beginning, as I was saying, kasi yung mga magulang, first impression agad, safe ba yan? Okay. Gagawin ba yan ng mga bata? Run, swim, bike? Yung adult niya, ang hirap. Yun. So, sa bata. Ganun, parang takot, kasi very protective ang Filipinos, diba? So, yun yung una mong kailangan isipin yung mindset. Yung second difficulty, syempre, is always, masusustain ba namin to over time? Because it's not cheap. No? You need resources to run events like this, and sometimes it cannot be you alone as Alaska, so we really get partners also who are willing to invest. Sabi nyo sa August 30 na yan, so pwede pa sila, merong nakakarinig sa atin ngayon, nakakapanood, paano ang pagsali dito sa Iron Kids? Pwede pa rin kasi hindi pa namin sinasara. Unlike yung Cobra Ironman, 2 months pa lang, sinara na. Sarado na. Over na. Over na. May 200 waiting list pa. Pero dun sa Iron Kids, we just open it kasi we realize it depends on the schedules ng eskwela. So, ngayon, you can still log on to www.ironkidsphilippines.com and then pwede pang tingnan doon. Although, we are not closing the registration until siguro next week. Pag talagang, pag talagang malapit na. Kasi next week na kami aalis for Camp Sur. Okay. Pag-usapan naman natin, Roel, yung isa pa. Yung NBA fit. Buti pa si Miss Glenn, merong pirma ni yung kanyang Ay, nasa likod Coach Eric Spoelstra Nakaingit. Pinilit na talaga magpapirma. Miss Glenn, ano ba ito? Ano itong NBA fit? Ano yung activities nyo? Nagumising kang alas 4 na madaling araw kanina. Hindi, kasi diba partners kami ng Junior NBA here in the Philippines. So, sabi ng NBA, maybe it makes sense kung habang ginagawa yung Junior NBA na papapunta pa lang yung
team natin Mm. sa Hong Kong in September, dapat meron pa rin continuity. But the continuity cannot be only basketball. So, ang concept ng NBA dito is total wellness and health. Mhm. So, hindi lang activity ng basketball or sport, but also good nutrition. That's why Alaska is there as milk. Tapos may partners rin, Gatorade, di ba? We all join together to teach the people how nutritious food can help you become healthy. Tapos meron din mental alertness. So may mga clinics, development clinics. Syempre yung activities, yun yung kaninang umaga. 4 o'clock. Aga eh. Sa ha? Globe. Nagkaroon ng NBA Fit Run. Actually, ang main sponsor nun, was Air 21. Pero Alaska was there also kasi kami naman doon sa NBA Fit na buo kasama. So yun, there were about 6,000 runners, including Eric Spolstra himself. Sumali siya. Sabi nga namin, daya naman. Tama si coach. Nanalo sila sa category. Doon sa NBA, meron kasing NBA Celebrity Challenge. Nagtayo siya ng sariling team niya. So sa Araneta, syempre silang mananalo. Kasama niya si Jama, yung assistant coaches niya. Ano yun? Bukod sa malalaki, talagang fit na fit yung mga yun. Totoo, fit na fit. And they have a very good mental disposition. Tama. So, ano yan? Taon-taon na ba yung NBA Fit niyan dito? Yes, I think so. This is actually, I think, their second Second year. na yata. The first year, hindi kami sumali kasi naipit kami sa oras. So, we were saying, let's do this after the junior NBA. So, ngayon nga, sabi namin, marami pa rin pwede palang ayusin in the future. Dami pang enhancements. But bringing Coach Eric here was a very good start kasi he's a Filipino, diba? He's half Filipino. His mother, taga San Pablo, Laguna In fact, kasama niya yung sister niya, parang isa-isa daw. Every time umuwi siya dito for NBA, may dala siyang ibang member ng family. niya. Going back to the roots. Okay. Tsaka nawiwili si Coach Eric dito sa Pilipinas, ano? Oo nga. Maganda yung mga clinics na Siguro I Alaska hope, magano ba? I hope so. Ang joke nga namin, sana mag-champion ng Miami Heat, diba? Para tapos mag-champion ng Alaska. Tapos, ayaw ni Ruel niya. Tama tayo. Ayaw ni Ruel. Lakers Kalaban ko ba? yan si Hindi, Boston yan, Boston. Sige, di maghanap din kayo. Pag nag-uusap kasi kami dito sa NBA na, siya, LA Lakers o kaya Miami Heat. Tapos ako, Boston. Actually, ako hindi ko nasasabihin. Pero nandyan sa tatlong rin yan. Nandyan din, ha? But he's a very nice person. Meaning, he knows he's a Filipino half, I mean by blood. So he's very accommodating pagdating dito. Pag pinapost mo, okay Pirma? Hindi ka mga ibang celebrities na foreigner. Magbabayad ka sa pirma. Talaga? Oo, pag napunta ka sa mga signings, may mga sansan ng deals dito, nagbabayad na Siyempre, okay na sa kanya. Sa kanya, hindi. Kasi I think he realizes na hindi naman ganun ang kultura dito. You have to share. Oo, sa Pilipinas. Ibang-iba talaga sa at least na kumbaga nakuha niya yung mga mga values ng mga Pilipino. Teka, may nagtatanong nandito, nag-text, ilang kilometro daw lahat ang total na lalakbayin ng Iron Kids? Ay, iba-iba. Iba-iba yan. Pagka 6 to 8 years old, tsaka 6 to 8, tsaka 9 to 10, meron siyang 100 meters swim. Tapos meron siyang bike na kailangan gawin ng mga 3 kilometers and 1 kilometer run. Pag naging mas malaki ka ng bata, so 10 to 11, 12 to 11 to 12, 13 to 14, yan yung older ages. Syempre, mas mahaba na. 300 meters swim, 10 kilometers bike, at saka 2 kilometers run. Kaya mo ba yan? Sila 30 minutes kaya. Kaya ko nun yung 300 meters. Nalakarin. Kaya Bakit sa youngest na mahirapan ako. Pero di ba, ang bilis nila. Minutes lang, 30 minutes kaya nila gawin yan. At yun nga, yung sa napansin ko yung gano'n klaseng activities. Parang di ba, yun ang parang advocacy ng Alaska talaga dun sa hindi lang siya PBA kundi sa development pa rin ng sports ng basketball. Pati nga hindi ba meron din kayong football na meron kami. We Football even din? have a bigger football. Akala nga nila basketball lang Alaska, diba? But we actually started the soccer
Cup here, we have the biggest. Every November, malapit na rin ulit mag-cover kayo ulit. Ano yan? Alaska Football Cup, diba? 3,200 kids, 250 teams. Dami 25 fields.